Hi guys, good morning. Welcome back again to my YouTube channel. It's been a long time guys na hindi ako nakapag-upload ng video. Siguro 8 months, going to 9 months na ako napag-upload ng long video. Pero short video, nakakapag-upload ako. Nag-live update din ako guys. Ikain ako sikat na vlogger. Gusto ko lang kasi guys mag-live update kasi nga gusto ko lang may remembrance ako sa buhay ko. Diba? Kasi guys, yung YouTube guys, parang kumbaga yung mga pinagdaanan ko, minsan kasi na-upload ko, may throwback maga ako na balik-balikan, kaya gusto ko lang mag-live update. The reason of that guys na ako nagpag-upload ng long video, I was pregnant, and my pregnancy guys not so very easy. So, kailangan ko ingatan yung aking health, lalong-lalo na yung aking pinagbubuntis. Kasi guys, 30 na nabuntis ako guys, hanggang nanganak ako. So very easy. Grabe yung aking sacrifice. Grabe yung aking pagsusuka. Grabe yung aking tinitake ng mga vitamins, mga medicine. Tapos so much of injection para ma-survive yung aking baby ang pinagbubuntis. Kaya nag-stop muna akong mag-vlog. So ayun, nakapokus talaga ako sa aking pregnancy journey. Meron ako guys i-upload na short video lang siya nung aking that time na nanganak ako. Last March pa ako guys nanganak. So, yun lang ako nakakagawa ng video ngayong July because of kailangan kong magpagaling muna kasi nga I was in cesarean section, and then kailangan kong alagaan yung aking baby. Kasi need muna nila ako, and then kailangan ko rin magpagaling talaga. So, I'm not forcing guys myself na magbablog ka. Sabi ko, babalik na lang ako if everything is fine. Ngayon, maihaba na time guys kasi tulog yung aking baby na sabi ko gagawa ako ng live update ko. Live update talaga kahit hindi sikat. Okay lang yan. Basta may throwback ako in the future na sabi ko, ay, nilampasan ko pala to. Yung buhay na ganito. Parang may kwento ako sa buhay ko. Parang diaries ko na rin, di ba? Yung aking pagbubuntis guys, hindi basta-basta. Especially guys, nung aking tiyan is 6 months. Kasi may OB ako guys. Ngayon, every month guys, may check up ako. Sometimes nga every month, 2 months or 3 times akong pumunta sa aking OB. Kasi nga napaka-sensitive ng aking pagbubuntis. May ultrasound ako that time, and then they check my cervix. So that time guys, last December, yung aking cervix nag-open na siya to cm. So na-admit ako sa hospital 1 week. So, I was under observation. Yung dami kong test. Kung may infection ako sa aking, sa aking puwerta. If they have infection, guys, kasi nga sabi ni Doc, para hindi bumuka hindi lumaki yung buka ng aking cervix. Kasi nga that time, guys, very early pa na lumabas si baby. Kaya hindi pa sila kasi pag lumabas sila magiging premature sila. So that time guys, I'm very very sad. Panalangin ako guys, pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, help me kasi ang tagal-tagal ko gusto mag-anak. Ayoko umiyak dito guys, ayoko. Kasi marami na akong luha guys na pinatak sa aking baby. Ayoko umiyak. I will stop my tears. Only my husband and me guys, I know how much I sacrifice more sa aking pagbubuntis. So, na-admit ako guys sa hospital. 1 week ako doon last December 2025, last year. Lagyan ako guys ng aking OB ng cervical pledge kasi nga wala naman akong infection or anything, something na danger na kumbaga yung tawag dito na harmful baga sa baby. So I have a surgery that time. It's not so major surgery guys, parang lang siya na surgery
para ma-survive si baby. So, kinlose ni Doc. Research na lang guys sa Google. Shoutout. Yung aking cervical clench para mag-hold siya guys. Kumbaga, tinali ni Doc. Basta i-google nyo na lang guys. I cannot explain na ano guys yung kung paano talaga. Pero search lang sa Google na cervical clench. So, para ma-survive yung aking pregnancy. So, ayun, that time guys, pagkatapos na aking cervical clench, umuwi kami ng bahay. I was, sabi ni Doc, full bed rest. So, naka-bed rest talaga ako. Hindi ako tumatayo, hindi ako gumagawa ng gawaing bahay. Nakaiga lang talaga ako, guys. Parang that time pa na, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, naboboring ako, ganito, ganyan. Sabi ng asawa ko, just na sacrifice for our baby. Sabi ko, okay. Sabi ko talaga ganun. Sabi ko, at saka kailangan ko guys mag-positive thinking talaga na ganito, ganyan. Sabi ko, kailangan kong i-survive si baby. Kailangan ko ingatan yung aking cervical clench. Kailangan ko ingatan yung aking pagbubuntis. Kailangan ko ingatan yung aking baby. Sabi ko, ganun. Kasi matagal ko itong inantay nandito na to Kaya sabi ko, magsasacrifice talaga ako ng sobra-sobra kasi nandito na to At that time, na ano ako guys, sa bahay lang, nakahiga lang ako. And then, pag pupunta ako guys sa aking OB, pagbaba ko ng sasakyan, nagre-request na yung asawa ko at ako ng wheelchair, naka-wheelchair na ako. Hanggang sa pag-uwi ko guys, kahit namumunta ako sa may scanning area nila, naka-wheelchair ako. And then, full bed rest talaga. Nano lang ako guys, natayo lang ako pag pumunta ako sa sa bathroom, pag gumagamit ako ng toilet, pag naliligo ako. Yun lang. Other than that guys, and then tayo ang pagpunta ng clinic, toilet, other than that guys, wala akong ginagawa. Naka-full bed rest talaga ako. Nakahiga lang ako kasi baka bumuka yung aking cervix, baka yung aking cervical clench, bumuka siya. So, kailangan talaga is ingatan ko yung aking cervical clench. Sabi ni Doc, kung gusto mong i-survive yung pregnancy, kailangan mo talagang ingatan yung sarili mo. Sabi niya, nasa sayo yan kung paano mo ingatan. Pero give niya na advice kung paano ko siya ingatan. Sabi ko, I'm very thankful talaga sa aking OB kasi napaka hands-on niya sa akin. Talagang because of him guys, I survived my pregnancy. And then I pray also every day guys, bago ako matulog, nagising ako sa umaga, nagpe-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, you guide my pregnancy kasi yung tagal ko itong pinipray sa'yo na dito na to. So, kailangan ko talagang ingatan. Kaya that is the reason guys na hindi ako nagbablog, hindi ako nag-update sa mga social media. Hindi ako nagsasabi guys na buntis ako. Lately na guys, dito sa aking YouTube na buntis ako. Pero may Facebook guys, kasi nga gusto kong malaman ng aking mga friend, mga family. Pero guys, yung bunso kong kapatid talaga, tsaka yung nanay ko, sila yung una-una kong sinabihan na buntis ako. They're very happy kasi alam nila na kung gaano ko gusto guys magkaanak. I'm very excited that time. Ayan, may garbage is there. Dali lang guys, tatapon ko muna yung garbage namin kasi yung asawa ko nasa rooftop kasi nag-ano siya doon, nagko-curing, nagpapagawa kasi kami ng bahay guys sa rooftop. Wait lang, iko-continuous ko to mamaya, saglit lang. So iko-continuous ko na guys yung aking marites talaga. So that time guys, parang I feel na very sad talaga ako. Sabi ko, bakit naman ganito? Pero behind of that guys, I'm very positive thinking. Sabi ko, kaya ko to. Sa tuwing guys, napifeel ko yung cake ni baby. Sabi ko, I want this baby to come out to be safe and healthy. Sabi ko, kaya ko to. Kinaya ko guys. Hanggang sa nanganak ako guys last March. I have a cesarean section last March. Schedule na ako ng aking doctor. So, may baby guys na mga anak ko sila 36 weeks and 2 days.
Talagang narinig ko yung ano guys, narinig ko yung iyak ng baby. At sinabi ni Doc na, Christina, did you hear that your baby is crying? I said, yes, Doc. Narinig, kahit hindi guys sinabi ni Doc sa akin, nung narinig ko guys na umiyak na si baby, niyak ako. And then, lalo lang guys, nung nakita ko yung baby ko, talagang sabi ko, oh my God, Lord, thank you. Sabi ko, worth it yung aking so much of sacrifice. Nakita ko sila na healthy, normal, at saka safe ko sila na na-deliver. Sabi ko, now I'm very happy guys. And alam mo talaga yung asawa ko, sobrang saya niya. Tapos sabi niya sa akin, salamat, binigyan mo ako ng anak, binigyan mo ako ng baby. Parang complete yung aming family. Na lahat ng pinagdaanan ko guys. Nakita ko yung baby ko. Ang saya-saya ko. Kasi nalampasan ko lahat ng struggle sa aking pagbubuntis. Kaya, guys, I'm very happy na ngayon. Kasi nga, I have a baby, di ba? Yung saya guys na nadadala ng baby, lalo lang ngayon nag-i-smile na sila. Kahit napapagod ako guys mag-alaga sa kanilang dalawa kasi kami lang ng asawa ko nag-aalaga. Tapos yung asawa ko minsan busy, lalo na talaga ako guys. Ako talaga hands-on sa aking mga babies, nag-alaga. Nakikita ko sila guys, kahit pagod ako, nag-smile sila sa akin. Wala yung pagod ko. Ganun pala yun, pag nanay ka na, di ba? Tapos very, ka sa kanila, very sensitive mo sa kanila, di ba? Parang iba pala yung feelings no pag nanay ka na. Parang nakita ko talaga guys yung baby ko, parang worth it lahat ng aking sacrifice. Diba? Very, guys, maybe in my next vlog, I will introduce, pakikilala ko sa inyo yung aking baby. Kasi nga, going to 5 months old na sila ngayon. Ayan guys, life update lang kung ano nangyari sa akin. Kaya din ako sikat na vlogger. Parang may throwback lang ako guys kasi may mga previous video ako guys. Minsan napapanood namin ng asawa ko. Sabi ko, ay ganito pala eh. Pumunta ako sa ganito, sa ganyan. Parang ganon, may throwback video ka. Ayan guys, that is for today's video. Na-share ko na sa inyo yung aking journey, yung aking story, journey ng aking pagbubuntis. Thanks for watching everyone. See you in my next video. God bless all. Bye!